Hello po! Napagpalang araw, kaibigan! Ito na naman po tayo. Nandito tayo sa tahanan, bahay, balay ni Ate Ason Bautista. Ano po? Na magsasagawa tayo ng home Bible study. Ako naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kung mapapasin nyo, Bautista siya sa kanyang asawa at ako'y Bautista naman po sa aking tatay. Magkapelyido po kami. Yung ninuno namin, yan si Juan Bautista sa Biblia. Oh, siya lang po ang may apelyido sa Biblia, si Juan Bautista. Ano po? Pero yung asawa niya, si Kuya Totoy, at saka yung lahi ko, ay galing ng Pampanga, Kapampangan, ni Niabe. Ibig sabihin, hindi malayo magkamag-anak kami. Nagkataon lang, hindi na namin napag-ano kung anong saan sa Bautista siya. Pero kami po, naniniwala ako, dahil isa ang aming lugar, Pampanga, yung Bautista ron, kahit anong gawin mo, magkakamag-anak yun. Hindi man mo mahugatan, pero totoo nun, ang ugat ay Bautista. Yan, ano? Tayo po ngayon ay magsasagawa ng Home Bible Study. Ang Home Bible Study po ay sinasagawa ko po tuwing araw ng Sabado. Bakit Sabado? Kasi po usually Sabado walang trabaho ang tao. Ano po? Walang trabaho ang tao. Hindi po ba dito sa atin, 2 araw ang walang trabaho, Sabado, Linggo. Unless yung kumpanya nila, yan. Pero si Ate Ason, hindi na po nangangampanya ito o kumpanya. Ano po siya? Negosyante. May sarili siyang kahinan. Kaya pag meron ka sariling kahinan, ang tawag dyan ay negosyante. Wala po sinasabi mayaman o mahirap. Basta meron kang paninda na ino-offer sa iyong lugar, ang tawag dyan, negosyante. Ano po? Negosyante siya. Ako naman po, ito po, nagsishare naman ako ng salita ng Diyos ayon sa ito po, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ang ating gagamitin. Itong Bibliang ito po galing sa preso sa Manila City Jail na na-involved sa droga. Ito po, nahingi ko po sa kanila ito. Pero galing po ito sa simbahan katoliko. Yung Catholic Bishop Conference of the Philippines, sila po yung nagpalimbag nito at namimigay. At nagkataon yung Manila City Jail, isa po sa mga recipient, yung mga preso. Praise the Lord, ano? Pero bago ang lahat, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Sa oras pong ito, buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa upang sa ganon, O Diyos, ay paginabangan namin ng iyong salita sapagkat ang iyong salita ay kapaki-paginabang. At higit sa lahat, ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po. Samahan mo kami ng Santong Espiritu o sakali man yung mga nanonood ng video ito, nanonood, nakikinig, kung sila man po may kabigatan sa buhay yung paghahanin. At kung meron naman may mga sakit, iyo po silang pagalingin. Tunay nga po sa iyo, Diyos, walang imposible. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Mag-amen ka muna, Ate Ason. Yeah. Hindi mo pa sabihin, hindi niya sasabihin. Amen na amen na nga. Ayan. Ang ating pong tatalakayin, yung sinulat ni Apostol Pedro. Dito sa chapter 3, ikalawang Pedro. Medyo mahaba ito, pero ika nga, pagtsagahan natin dahil meron tayong mapupulot na sustansya. Kumbaga sa pagkain, may sustansya yan. Subukin nyo po kumain. Kahit anong kainin nyo, meron po kayong makukuha sustansya sa pagkain. Ganon po, ano? Kaya pag napasok sa sikmura mo, sa bituka mo, yung bituka mo, ida-digest yung kinain mo, yung pinasok mo sa bibig mo,
then iniiwalay niya po yung sustansya. Halimbawa, nakakuha siya ng vitamin C, vitamin A, vitamin D. Yung mga vitamin na nakuha niya sa mga kinakain natin, iniiwalay po yun at dinidistribute sa pangangailangan ng ating body system. Napakagaling po ng pagka-develop ng Diyos sa body natin. Kaya po, yung masugat ka lang, basta wag lang yung talagang malaki yung nasugat kang ganon, pagdikitin mo lang yung balat mong ganon, pag may dugo, mga ilang minuto, 5, magbilang ka ng 5, at saka mo bitawan, wala na yung iwa. Yung balat mo, magdidikit po sila. Kasi nga po yung dugo, malapot. Para siyang sticky. Ganun po, kagaling ang pagka-design ng Diyos sa ating body system. Kaya yung mga vitamin o nutrient na nakukuha sa ating kinakain, dinidistribute po ng ating bituka sa bawat isa sa parte ng ating katawan. Then, yung sobra, yung waste, yun po ang tinatayin natin o dinudumi natin. Maging sa tubig man po. Kung ano yung tinitik natin tubig, meron po siya nakukuha mineral dyan. Then, nilalabas natin yung hindi na po kailangan. Yan. Ito naman ang ating tatalakayin. Meron sinabi si Apostol San Pedro. Dito po sa 2 Pedro 3:1. Ito po nakalagay, Mga minamahal, ito ang 2 sulat po sa inyo. Sa 2 sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpahalahala ng ilang mga bagay. Yung purpose po pala ng sulat nito ni Pedro ay anong sabi niya? Pagpapalahala. Reminder. Maganda ito. Meron nagre-remind sa atin. Kesa naman nabubuhay tayo, walang nagpaparemind sa atin sa ating buhay. Galing talaga ni Pedro, 2. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noong ng mga banal na propeta at utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo niya sa inyo. Yan. Ang sinabi ni Pedro dito, binanggit sa lumang tipan propeta. Sa propeta po umiral yung mga lumang tipan ng mga propeta. Ngayon, pasinin niyo yung pangatlong salita rito. Dapat, ninyong malaman ng, sabi niya rito, mga apostol. Yan, yung binanggit yung mga apostol na isinugo sa inyo. Ibig sabihin, hindi po natin binabaliwala yung mga propeta, hindi natin binabaliwala si Jesus. Yung pangatlong kinuha natin, yung sinulat ng mga apostol. Ano nakalagay? Mga apostol na isinugo sa inyo. Ibig sabihin po, nung mamatay si Jesus at nabuhay na maguli, ang binilinan niya, mga apostol, yun na nakasulat sa chapter 1 ng Gawa. Kaya yung mga sulat ng mga apostol ay sinugo sa inyo. Yun. Yung sulat nila. So sa panahon natin ngayon, siyempre, matagal na panahon na yung binabanggit ni Pedro. Pero, ang maganda, merong sinulat ang mga apostol para sa inyo, para sa atin naman. Ibig sabihin, yung apostol sa Biblia, yung sinulat nila, yan ang ating babasahin. Okay? Sa verse 3, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sa huling araw, sabi ni Pedro, ngayon po ay nasa huling araw na tayo. Pasok tayo sa huling araw. Tingnan natin yung sa Hebreo, 1. Hebreo 1:1. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno
sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan para sa pamamagitan ng mga propeta. Yun, lumantipan sa iba't ibang panahon. Ano? Dos, ngunit sa mga huling araw na ito, tayo po ngayon ay nabubuhay na sa huling araw. Itong panahon natin na ito. Anong pang panahon tayo ngayon? 2024. Nasa loob na po tayo ng uling araw. O sino po nagsalita? Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yung anak? Si Jesus. Balik tayo kay Pedro. Kaya yung sulat ng mga apostol ay sulat ng anak. Yung sulat ng anak, binigay sa mga apostol doon sa chapter 1 ng Gawa at ibinigay ng mga apostol sa atin. Siyang ating mga, anong sabi ni Pedro? Pagpapalaala-ala, reminder. Nakuha niyo po. Walang labis, walang kulang yan. Sinisitas natin yan. Balikan natin yung 3. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw, yan. Nasa huling araw na po tayo. Wala na po susunod. Baka maghintay pa kayo na susunod. Uli na nga eh. Kailan nangyari yan? Nung dumating si Jesus. Nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Okay, tuloy natin. Sa 4. Sasabihin nila, nangako siya darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin nagbago, wala pa rin pagbabago, buot nang likahin ng mundong ito. Mga tao po pala nagsasabi niya, na sa panahon ni Pedro, sinulat niya, na tumutulig siya. Nasa na yung pangako, sabi nila. Namatay na yung mga ninuno natin. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ibig sabihin, may mga tao pong laban sa haral o pangangaral ng salita ng Diyos sa panahon nila at sa panahon ngayon. Naintindihan niyo po ba? Sa panahon natin ngayon, marami na nga rin ako nararanasan. Minumura nila ra. Sabi nila sa pag nakita kita, kalbo ka, susunugin kita. Meron pa nagsabi, pag nakita kita, babariling kita. Kung noong panahon ni Pedro may ganyan, mas lalo na ngayon. Ngayon, reliyon sa reliyon, naghahaway. Reliyon sa reliyon, nagdidimandahan. Isipin niyo po yan. Kaya hindi na po nakapagtataka. Bakit pagpahalahala ito, sabi ni San Pedro. Okay, tuloy tayo. 5. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ng katotohanan. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Pinapakita po itong langit lupa. Nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Salita lang po. Sabi ng Diyos, magkaroon ng araw, nagkaroon. Magkaroon ng ganito, nagkaroon. Tingnan niyo po sa Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 31. Salita lang ginamit ng Diyos, lumitaw lahat ang sinabi niya. So, sinabi ni Pedro yan. Ito, sa 6, ay 6. Sa pamamagitan ng tubig, ng malaking baha, ito po yung nasa chapter 7 ng Genesis. Sa pamamagitan ng tubig na malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Yun po yung kay Noe. Chapter 7 ng Genesis. Yun yung kasaysayan ng baha ng 40 days and 40 nights na umuulan po. No? Sa 7, sa pamamagitan din ng salitang iyon, ay nananatili ang langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa mga masasama. Meron po palang parusan darating
sa mga masasama. Ano yon? Susunugin ng Diyos ang langit at lupa. Ngayon, wag naman kayong magkamali ha. Baka sabihin nyo, ay langit susunugin. Tandaan nyo po, ang layer ng langit tatlo. Sa lupa, outer space. Yung langit na tinitiran ng Diyos, yung lampas-lampas doon sa mga solar system na hindi nakikita ng mata. Pero yung lahat na nakikita ng mata natin hanggang sa solar system, yun ang sinasabing langit. Yun ang susunugin ng Diyos, yung mga solar system kung nag-aaral po kayo ng science. Pero yung tiraan ng Diyos sa langit, hindi po masusunog yun. Tiraan eh. At ang Diyos ang magsusunog, susunugin niya ba yung tiraan niya? Yan. Mga minamahal sa otso, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Nebe, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan po pala. Kaya hindi niya pa sinusunog itong mundo natin. Binibigyan niya pagkakataon ng mga taong masasama na magsisi. Ganyan po kabait ang Diyos. Si Jesus po sa Mateo 4:17, after na si mabautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan River, anong sabi ni Jesus? Mateo 4:17, magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Yun. Isipin niyo po yun. More than 2,000 years na po ang nakarahan ng mangaral si Jesus ng pagsisisi. Ito sinabi ni Pedro. Kaya pala hindi pa sinusunog itong mundong kinalalagyan natin. Ang gusto niya ay lahat makapagsisi. Ayaw niya pong mapahamak ang tao. Hindi po gusto na siya po may gawa ng tao. Kaya ayaw niyang mapahamak ang tao. Tingnan natin yung sabi naman ni San Pablo. Ito. Sa unang Timoteo 2, ang sabi niya rito, ito po, sa 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. Verse 4, ibig niya ang lahat ng tao maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Yun ang gusto ng Diyos. Lahat ng mga tao malaman yung totoo para sila magtamo ng kaligtasan. Kaya sabi ni San Pedro sa chapter 3 verse 1 ay, mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinisikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalaala ng ilang mga bagay. Kaya kinwento niya, susunugin ng Diyos ang langit at lupa. Pero, kaya hindi pa po sinasagawa ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, lahat maligtas. Sabi ni Pablo, sabi ni Pedro, parehong apostol ni Kristo yan. Ano pong sabi niya? Hindi niya nais na mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ibig sabihin po, yung kasalanan nangahatulan ng Diyos. Yung kasalanan. Nagkataon yung kasalanan, tumitira sa buhay ng tao. Kailangan mawala po yung kasalanan nakatira sa buhay natin. Paano mangyayari yon? Isuko nyo po ang buhay nyo kay Kristo. Ang tagapagligtas.
Kapag sinuko niyo ang buhay niyo kay Kristo, si Kristo maghahari sa inyo kasi isa lang ang puso ng tao. Siya po ngayon ang uupo sa puso mo. Yung nakahupong masama doon, lalayas. Oh, hindi naman po pwede yung luklukan mo sa puso mo, dalawa yung nakaupo. Isang mabuti, isang masama. Hindi po pwede yun. Ang gusto ng Diyos, magsisi. Paano? Pagtalikod ng kasalanan. Kung ganito ka, limbawa, mahilig ka sa shabu, tigilan mo na. Kasi nakakawasak ng buhay yan. Hindi ka matutulungan ng shabu. Ang shabu, sabi nga ng mga iba, okay, ngayon nakalimot ka. Pagkagising mo bukas. Ganun pa rin eh. Yung problema mo ngayon, problema mo rin bukas. Kaya wala tayong dapat alam niyo po, sa buhay natin ito, tandaan niyo po, sinasabi nga po yung masama at mabuti. Sabi nga nila, alam mo naman yung masama, alam mo naman yung mabuti. Hindi po ba ganun ang sinasabi ng tao? Bakit hindi mo piliin yung mabuti? Ngayon, antayin mo pa ba na dumating ang panahon na susunugin ng Diyos ito kasama ka? Kaya yung mga mahilig magtangka ng kayamanan sa lupa, kahit anong gawin nyo, susunugin ng lupa eh. Saan pupunta yung kayamanan ninyo? Kung ako sa inyo, itulong nyo na lang sa mga nangangailangan ng yaman ninyo. Bakit? Sabi ni Pablo napakaganda po ang sinabi ni Apostol Pablo. Tignan natin, nang pagsabihin niya po si Timoteo, meron siya sinabi rito. Tignan natin, Ito. Dito sa unang Timoteo 6:8. Kaya dapat na tayong masiyahan kung kayo'y may pagkain at pananamit. Dapat pala masaya na tayo kung meron tayong pagkain. Kahit ano lang yan na kinakain natin, ipagpasalamat natin sa Diyos. Kasi biyaya ng Diyos yan. Dapat na tayong masiyahan, sabi ni Pablo. Sunod. Ang mga nagnanasang yumaman ay nauhulog sa tukso. Hindi po ba sa hangad na yumaman? Kahit masama, gagawin nila. Ano yan? Tukso? No. Tukso yan. Hanggang sa mabuking ka. Wala. Sorry. Natukso ka ni Satanas. At nagsisikap sa bitag ng masasama at ng mga angal na angarin na nagtutulak sa kanilang kamatayan at kapahamakan. Yan. Ano yung kasalanan? Kapahamakan, kamatayan na ang bunga. Spiritual death. Hindi ka pa naman mamamatay. Halimbawa, naulihan ka, nagsiyasyabu ka, nagtitinda ka syabu hindi ka naman mamamatay, kukulong ka Pero spiritually, iwalay ka na, patay ka na sa Diyos sa kanyang paningin. Bakit? Yan, nabubuhay ka sa kawalang yan. Tuloy, sa 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasalanan. Lahat ng kasalanan. Inubos na ni Pablo. Lahat. Wala na siyang tinira. Ano yon? Pera. Ang akala ng iba, yung paghahangad ng pera, maganda. Hindi nila alam, nahuhulog na sila sa bitag ni Satanas. Tuloy. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. May pera yan, pero saan sila nasasadlak? Maliwanag. Nasasadlak sa kapigatian. Ano yung kapigatian? Problema. Ito na. 11. Ngunit, ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay nito. Yun. Sikapin mong mamuhay ng matuwid,
maka-Diyos na may pananampalataya at pag-ibig, pagtitiis at kahamuan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Yan. Yun po pala, panghawakan natin yung pananalig kay Kristo. Kaibigan, mayaman man o mahirap, tandaan ninyo, lahat naman susunugin. Manalig na lang tayo kay Kristo. Oh. Manalig. Ano pang nakalagay? Ito. Sa 14, sundin mong mabuti na may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yan. Dapat tayong mabuhay na may katapatan kapag tayo ay may pananampalataya na kay Kristo. Kay Kristo po tayo tumingin, wag po sa kayamanan. Hindi ko po sinabing masama maging mayaman. Pero kung ang magpayaman sa iyo ay ang Panginoon, walang problema. Pero kung ikaw ang maghanap ng iyong kayamanan, may problema yan. Malay mo, kaya kayo yumaman, gumawa ka ng hindi maganda. Oh. Kita niyo po ngayon, anong balita? Yung mga politiko, nasasabit na sila sa mga pogo. Kasi milyon-milyon po ang pera doon. Kahit iligal, tinatangkilik po nila. Yan po ngayon ang flavor of the month. Dito, yung mga pogos. Ito, sa 17, ito na. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong wag. Alin ang pagsasabihan yung mayayaman sa material? Na wag magmataas at wag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Maliwanag, ano po? Yung mayaman, pagsabihan mo. 18. Utusan mo silang gumawa, yung mayayaman, ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad, at matulungin sa kapwa. Yun, maliwanag, ano? Dapat maging mayaman ka sa pananampalataya. Yun po sinabi ni Santiago. 2:5. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Kailangan yumaman po tayo sa pananampalataya. Huwag po tayong yumaman sa pera. Kasi yung pera, ugat ng lahat ng uri ng kasamahan, sabi ni Pablo. Kaya tayo bilang mga tao, may reminder si Pedro. Salamat kay Pedro. Meron siyang reminder. Paano kung wala nagpaparemind sa atin? Di wala. Mamatay kang wala kang alam. Salamat kay Pedro. May pahala-hala siya. Kaya tandaan niyo po, darating po palang panahon, susunugin ng Diyos sa mundong ito. Yung mundo noon, binaha. Umulan ng 40 days and 40 nights. Nasa Genesis chapter 7 po yun. Ano? Kung may Biblia kayo, basahin nyo yun. 45 days na umuulan. Lumubog. Namatay lahat po ang mga nandun. Yung hindi lang namatay, si Noe, asawa niya, 3 anak, 3 manugang, at saka yung mga hayop na pinasakay ng Diyos na pares-pares. Yun lang po nabuhay sa panahon na yun. Ano? Kaya tandaan nyo po, kaibigan, darating po ang ganyan. Kung noon nga po, dinubog ng Diyos ang mundo natin, lahat namatay. Liban kay Noe, tsaka sa pamilya niya. Yung nakasakay sa barko.
sa panahon naman natin, susunugin naman po ang mundo natin. Hindi na po sa tubig. Sunog, apoy. Uulan ng apoy. Isipin mo yun, uulan ng apoy. Yung dagat matutuyo. Akala nyo po hindi matutuyo yan. Pag talagang mahihinit ng panahon, matutuyo at matutuyo yan. Ngayon nga lang El Nino natutuyo yung mga sapa paano kung umuulan po ng apoy? Isipin nyo po yan. Mapupugnaw itong mundo natin sa sobrang init. Kaya ano man ang itangka mo rito, kaibigan, lahat yan mawawala. Lahat yan mawawala. Kaya ano pa nakalagay sa sulat ni San Pedro? Itong sabi niya, sa 11, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Amen. Yun. Bago man lang dumating yung wakas, kaibigan. Ito yung magandang reminder ni Pedro. Ano daw po ang dapat nating gawin? Habang iniintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw ng kalangitan at ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. 13. Subalit tayo sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na kaharian ng katwiran. Yan. Masusunog po pala ito. So, anong dapat natin gawin? Mamuhay ng makadiyos. Godly people. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin sa pagkakataon na ito. Sa reminder ni Apostol Pedro, salamat po. Ipinapahalala mo sa amin na mayroon pong mangyayaring sunog ng mundo. Kaya sabi ni Pedro, mamuhay kayong makadiyos. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo po kami at ang mga nakikinig, nanonood ng video ito, na makapamuhay po kami makadiyos. Kaya ni Hatiason, ang makadiyos hindi naman po mahirap. Kasi sabi ni Juan, sa 1:5, unang 1, panghulin, talata, ang sabi ni Juan, basahin natin, ganito po pahayag. 5:3. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga hutos. Ang pagtupad sa kanyang mga hutos, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga hutos. Salamat, Panginoon. Hindi mo po pala kami pahihirapan sa pagtupad ng iyong kautusan. Hindi. Tanda ng aming pag-ibig sa iyo ay ang pagtupad sa iyong mga salita. Salamat po. I-bless mo po ngayon ang bawat isa. Si Hatiason po, ang kanyang pamilya. Kasi po, siya po ang nanay, siya pa ang tatay ng kanyang tahanan. Tulungan mo po siya, yung health condition niya, ang physical niya, higit ang kanyang spiritual, Panginoon, na makayanan niya po lahat. Kasi po, may edad na rin po siya, senior citizen na siya. Ganon din ang kanyang mga, itong tahanan po nilang ito, marami po siyang kapatid. Tulungan mo rin po sila, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, isa lang. Ayan, nakangiti na po ako. like. Share ng share. Kayong na-sharean po, mag-share na kayong mag-share. Wala po tayong dinagdag dito. Ito, buhay na saksi siya. Hindi ko po kayo niloloko. Kung ano po yung nakatala dito sa Magandang Balita, Biblia, Catholic Edition, siya lang po aking binabasa. Po, God bless us all. Minsan pa, ito po si Brother Manny, ang inyong kaibigan kay Jesus. Ito po ang programang ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ay sa Magandang Balita, Biblia, Catholic Edition. God bless us all po. Bye!